Magandang hapon, Kabatuan Isabela. This is What's Up, Pilipinas? I'm Danvela Victoria. And I'm Altair Ramos at ngayon, partner, pag-uusapan nga natin ang tungkol sa NLC or National Learning Camp. So partner, 'di ba, ang NLC nga kasi is part siya ng Learning Recovery Plan at ng yes, DepEd ng DepEd. partner. Part pa rin siya ng Matatag. Yes, partner. And ito para siya sa mga students na mag-aaral ulit during vacation. Yes, partner. I think mga grade 7 tsaka grade 8 yung pinaka-target ng NLC. Yung I think yung gagawin nila is kapag bakasyon na after end na ng school year, papasok pa rin sila dito sa school ng I think twice a week ata, partner. Hindi siya everyday, pero papasok pa rin sila para mag-aral dito sa school. Yes, partner. Yung nabasa ko dun sa DepEd Memorandum, yung mga core na pinag-aaralan nila is about literacy and numeracy, especially sa subjects ng science, mathematics, and English. Yes, partner. And kung maaalala mo, partner, yun na yung rank natin doon sa PISA. Yes, partner. Very mababa siya, partner. And which is, yung NLC is very timely, partner, para maiayos natin kung ano man yung mga dapat nating ayusin. Yes, partner. Kasi dulot nga ng pandemic, nagkaroon ng malaking learning gap yung mga estudyante. Dulot ng, yun nga dati is, di ba, modular learning tayo. Yes. Kaya yung ibang students sa atin, hindi masyadong nakukuha yung mataas na kalidad ng edukasyon compared dun sa hatid na edukasyon ng modular learning. Yes, so partner, ngayon naman pag-usapan natin yung mga pros and cons ng NLC. So magsimula muna tayo sa mga bad effects, partner. Syempre, una na dyan, syempre papasok nga sila sa bakasyon. Ibig sabihin, hindi nila nagagamit ng maayos yung bakasyon nila. Kumbaga, imbis na nagbabakasyon sila, nag-enjoy, pumapasok pa rin sila dito sa school. Yes, partner. From the word vacation nga, kailangan nagre-relax na dapat yung mga student kapag vacation. Instead of relaxing, dahil nga sa learning gap na dulot ng pandemya, andito sila sa school nag-aaral. Yes, partner. And also, maaari ring hindi makapag-focus yung mga students kasi yung utak nila pwedeng nasa bakasyon, tapos hindi sila makapag-focus kung ano man yung mga dapat nilang gawin, di ba? Yes, partner. Doon naman tayo sa pros. I think, partner, magandang program to ng DepEd kasi para natatarget nila ng maayos yung mga problema talaga ng educational system ng ating bansa. I think, na-target nila ng maayos kasi dun sa program nila is parang maisasaayos nila yung pagkukulang na dala ng pandemya. Yes. And also, partner, malaking tulong din siya na may ayos yung, sabi mo nga, education system natin dito sa bansa, and also para sa ikauunlad ng mga students natin para mas maging competitive sila and para mas maging globally competitive sila and maging job ready nga sila. Job ready, which is yung components talaga siya nung matatag. Tapos narinig ko rin, partner, yung mga nag-volunteer na mga teacher kasi voluntary lang yung pagtuturo. So voluntary lang pala siya. Yung mga nag-volunteer na mga teachers, nakakuha sila ng reward. I think it is 15 days na leave ata yun or something. Basta nabasa ko na may 15 days na parang reward sila from dun sa pagtuturo nila from NLC, partner. And partner, maganda rin siya, no? Kasi gaya nga ng sabi mo, voluntary yung pagtuturo, which is hindi kailangang pumasok ng mga lahat ng teachers kahit na hindi kailangan pumasok ng mga teachers na labag sa loob nila na magturo dahil nga bakasyon yun. Siyempre, kailangan din mag-rest ng mga teachers. Pero, thankfully, may mga teachers na nag-volunteer. Naisip nilang tulungan yung naipunla na natin sa mga estudyante natin. And
mahalaga, partner, na dapat itong mga teachers natin na nagvo-volunteer ay masuportahan at matugunan yung mga pangangailangan nila para makapagturo sila ng buong husay nila, partner. Yes, partner. Muli, ako si Danverla Victoria. Ako si Althea Ramos And this is What's Up Pilipinas!